Okay, so hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. It's me again, Angel Whisper 11. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Today is Monday here sa Philippines. Gusto ko pong magpasalamat muna. Siyempre, kailangan po natin lagi magpasalamat, lalong-lalo na po sa inyo. Sa Diyos Ama muna po, no? Sa Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, para po sa pagbibigay niya po sa akin ng palagiang blessings and graces po sa araw-araw, no? Maraming salamat po sa inyo. And now is okay, so yun po, no, I wanna say thanks muna ng sobra-sobra talaga po sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pagbibigay po sa akin ng ganitong talento na makapagbigay po ng mensahe para po sa inyo collective, na makapagbigay po sa inyo ng mga advices, tips, na mga ganyan na, and at the same time nakakapag-counseling din ako here sa ating YouTube channel, no. At natutuwa ako at marami pong nakaka-resonate at talaga naman pong dahil po dito sa channel natin na to is nagkaroon sila ng realization, no? Kumbaga dito po talaga nagkaroon sila ng spiritual awakening, and now they are now facing their spiritual journey, no? So now po is gagamit po tayo ng cards of time. This is cards, no, kumbaga find the right moment, no? Kumbaga ito yung tingnan natin kung ano po yung pwedeng ibigay sa inyong mensahe nito. Okay, so sa mga makaka-resonate po is please paki-click po ang subscribe button and push the notification bell po, especially po talaga sa mga nakaka-resonate. Ito yung talaga nakapag-start na po nitong ating YouTube channel. Yung talagang nag-umpisa po ako kasi parang ang nangyayari po dito is step by step po, no, hanggang sa nagpupunta na po kayo dito sa talagang on the top na, no. So ngayon po is parang kumukuha po tayo ng mga updates, no, kung ano po yung strength, power, or more parang updates para po sa mga nangyayari sa inyo collective, no, kung kailangan nyo ba maging aware sa ganito, sa ganyan, no, and ano ba yung spiritual gifts na bago na meron sa iyo, no. So yung mga ganon, so yun po yung ano na natin ngayon, target, no. Pero alam ko marami pa kayong papapatunayan at marami pa pong mangyayari sa inyo sa spiritual journey, especially po sa mga naghi-heal na po talaga, no, or meron pa pong ibang spiritual na ginagawa. Okay, so now is gagamitin po natin to. By the way, sa mga amulets po, no, meron na po akong available na Santissima Trinidad. Wait lang po, yun. Meron po tayong Santissima Trinidad, no. So, kung sino pong gustong mag-avail is anuhin nyo lang po ako, chat nyo lang po ako, no. Yung isa po dito is nakonsagra ko na, no. I mean, lahat po ng gamit, no, nakonsagra ko na po kanina. And nabuhay ko na rin po at nabinyagan ko na rin po. So, kayo na lang po magpapangalan sa kanila para magkasundo po kayo ng inyong magiging tangan, ano. So, ang available po natin is meron po tayong 10 elements with Bato Omo. Meron pong 10 elements lang po, no. Ito pong 10 elements with Bato Omo is like this, no, just like what I'm wearing, yan. And ano pa ba, Infinito Dios, Cruz na, ay wala na pala akong Cruz na baligtaran, sorry. Yun, dati po meron ako ng kaso naubos po, ang bilis po maubos ng Cruz na baligtaran. Ano pa ba, Santo Ninong Hubad, Saint Benedict Medallion, yung kalog na for business, for apply ng trabaho, ganyan, ano, yung mga pampaswerte po. Then Bato Omo alone, meron po tayo niyan. Ano pa ba yung meron? Yun po. And Trespico Roma, of course, di mawawala yung Trespico Roma ko. Tapos yung ano po, langis po natin na pang kontra kulam po talaga, no. It's a legit na kontra kulam po talaga siya dahil po sa mga sangkap na ginagawa ko doon. And gagawa rin po ako ng ano, ng isa pang
parang potion, ano, it's a potion, no, or kasi nire-ritualan ko rin po yan. So it's a parang panghalina lang po, no, ilalagay lang nyo po siya sa tindahan or sa kaha. This is for business lang po, for business purposes lang po siya, hindi po siya pwedeng pang-attract as for love sa tao, no. This is for attract yung mga business lang po, no, yung mga matutumal po ang business, especially ngayong ghost month po, no. Hanggang September 16 po ang ghost month natin, ano. So ito pong gagawin ko is for business, no, para po bumalik po yung mga dating sigla ng mga business nyo. So yun po, pagka yun po in-spray nyo po sa mga gamit nyo, or sa halimbawa kung may boutique po kayo, spray nyo lang po siya. Yan, then makaka-invite po kayo ng mga customers, no, hindi po lovers kundi customers, clients, ganun po, no. And kung meron naman kayong kausap na mga transaksyon, ang gagawin nyo lang po is nag-spray lang po kayo sa wrist, no, sa wrist, then wag nyo na po siyang i-rub. Okay, so meron pa po akong ibang techniques, no. So once na nag-avail po kayo, para po maka-attract po kayo ng mga customer and clients, doon ko na lang po siya sasabihin once na mag-avail po kayo. Pero dito po kasi is medyo ano po kasi yung sa ganyan, no, medyo sagrado po, so kailangan ko po medyo ilimit lang po. Okay, so now is we have the Capricorn energy. No, we have the Capricorn energy, which is perceived success, no, perceived success in 10 weeks to 10 months, no, maybe in 10 weeks to 10 months or 10 months. Nakikita nyo ba siya? Kailangan ko siyang stand, no, kita nyo, hopefully kita nyo siya, no. So sinasabi dyan, no, kumbaga in 10 weeks, no, maybe in 10 weeks, abangan nyo in 10 weeks, kumbaga na talaga namang ano po tayo ng success, no. So kailangan lang po natin na intindihin kung ano man po yung nangyayari sa atin sa araw-araw, no, para at least maging ano tayo, talagang maramdaman natin yan, no, yung success na yan. Kailangan maging alerto tayo, kailangan maging masipag tayo, kailangan mas pukpukan tayo, mas mas focus tayo, mas concentrate tayo, no. So tingin ko pwede ko tong ituloy, no, kung ano ang meron sa Capricorn energy or sa Capricorn na zodiac na healer, no, collective. For sure maraming Capricornians na healer dito. So siguro it's about time, no, para sabihin ko dito kung ano ang ano yung divine messages na ibibigay sa iyo, no, para sa mga Capricornians dyan. Okay, so let's see, tingnan natin kung meron pang bababa natin to, no. So perceive, so mararamdaman mo na talaga dito yung perceived success is mararamdaman mo na dito talaga yung success mo in life, no. Talagang bonggang ang iyong success, no. So yan yung first card natin, ano. So in 10 weeks, no, 10 weeks to be significant, no, is marireceive mo yung success in life, no. Pero tingin ko kung halimbawa mang in 10 months is just ko milyonaryo ka na niyan collective, or nag-uumapaw na yung biyaya sa iyo ni Gadget in 10 months. In 10 weeks, maybe yan yung talagang dyan mo mararamdaman yung buhos, no, or yung talagang blessing sa iyo ni God na parang ano bang tawag doon sa ano, parang flash flood ba, ganun, no. So we also have the Alpha, Omega. Wow, mataas to, Alpha and Omega. You are free in the choice of the moment. Congratulations, Capricorn, no. So you are free na in the choice of the moment, di ba? Congrats. And also we have that determining the circumstances, no. So we also have determining the Okay, so here is we have the third, determining the circumstances. So dito is kailangan
Kailangan tinutukoy mo dito talaga yung mga pangyayari sa buhay mo. No? Kailangan tukoy na tukoy mo. Kailangan alam na alam mo kung ano yung mga talaga nangyayari sa'yo. Kailangan aware ka sa paligid, aware ka sa mga ginagawa mo, yung ganun. Para yung success is talagang, alam mo yun, maramdaman mo. Ang init. Teka lang po, magtatali lang po ako ng hair lalo. Okay? Okay, so alam nyo, kahit maligo tayo ngayon, parang walang nangyayari. Napakainit. So now, tingnan natin kung anong energy, kung ano ang meron kay Capricorn. Ano. So, yun nga. So, kumbaga ang top of the deck natin is a perceived success. No? So, meron talagang success na parating. No? O nag-aabang kay Capricorn yan. Kay Capricorn. No? Okay. So, kukuha lang po tayo ng mga ilang message po. No? Ano po ba ang meron kay Capricorn? Body Spirit, pwede pong pakibigyan ako ng konting salita. Ay, ang dami naman ito. Wait lang, ayoko nito. Konti lang. Kailangan ko konti lang. Yun. You're not alone. No? Alam mo, makukuha mo yung success mo kasi nga, hindi ka naman nag-iisa. Alam mo yung nagwo-work ka as a healer, nanggagamot ka as a healer, no, is marami kang kasama. Kaya yung tagumpay mo is lagi nandyan. Kaya you perceive success, no? Kasi napapalibutan ka ng mga guides mo, no, mga spirit guides mo, angels mo. So kaya naandyan, no, ang success and justice is served, no. So talagang Capricorn is talagang andyan na yung justice, no. Kumbaga, yung judgment day is nandyan na ikaw ay talagang nandun na sa napanalo mo na lahat, no. Talagang nakamit mo ang success dito. But then, yung mga enemies mo is talaga na sa judgment day din, which is sila naman yung nagsasuffer. Okay? Ano ba yan? Ang dami-dami bumababa. Isa-isa lang po. Ay, talagang ayaw niya. Teka lang Yun. Okay. So, here's the success again. Oh, success. Oh, diba? Congrats. So, meron ka talagang success na makukuha. Kaya huwag ka na mag-isip. Okay? Huwag ka na mag-isip. Kasi ang intuition mo is on point. No? Huwag ka nang kabahan. Huwag mo nang pagdudahan ang sarili mo. No? Kasi talagang naandyan na. Bagay, yakapin mo na lang yan. Dadamhin mo na lang yan, darling. Okay, so we have 2 cards. Siyempre, ito muna. Okay, and now your enemy is super jealous, no? And hindi lang ang enemy mo, kundi maraming tao ang naiinggit sa'yo. Maraming tao ang nagseselos. No, na kung bakit ikaw talaga namang super nabiyayaan ng ganyan, no? Na bakit ikaw nabigyan ka ng ganyang pagkakataon, nabigyan ka ng blessings. Ang dami nilang tanong sa sarili nila. No? So, maraming nagseselos sa'yo dito, Capricorn. Most especially, kapatid mo. Okay? Most especially yung kapatid mo na yan. Okay? Kasi nalaman niya na God hired you. Okay? So, yung sister or brother mo na yan is nalaman na God hired you na talaga namang super selos na selos sa kung anong meron ka ngayon. Okay? And now, we also have the cheating. No? It's cheating. So, up to now is, masasabi ko na itong kapatid mo na ito is talagang up to now is niloloko ka at lolokohin at lolokohin ka. Better cut the cords, set the boundaries, Capricorn. So, hindi mo kailangang, hindi mo kailangang mag-react, no? Umiwas ka lang, be quiet, no? Stay humble, let go, let God. Okay? Let go, let God ka dito, Capricorn. Hoping po, okay, sa mga sa mga nahihinaan po sa boses ko, better wear your headsets or earphones, no, para po marinig nyo po yung boses ko. Kasi po nasira po ang headset ko. Sorry po. Okay, so you also have the Cancer energy, which is ikaw yung tipong tao na protective talaga, no, imaginative, no, matapang ko sa matapang, okay? And napaka-observant mong tao. Hindi po pwede sa'yo, hindi lulusot sa'yo yung mga kalokohan ng iba. No? And you're also talagang caring, no? And malambing. Okay? So here is, so good luck. God will bless you. God will bless you all the time. Okay, Capricorn?
Again, so sa mga gusto pong magpa-book ng reading, no, by appointment po tayo. Wala po tayong rush. Okay? So, we have access denied. So, kung sino man yung super jealous na yan at sino man yung gustong mga enemies mo na gusto kang pahirapan or gusto kang palagpakin, gusto nilang what else ba? Isabotahe kung ano ang meron ka ngayon sa buhay. Wala po silang way. No? Naka-block po sila. Hindi po i-allowed ni God yan kasi si God mismo ang nag-hired sa'yo. Si God mismo, the Most High, ang nag-hired sa'yo, Capricorn. Okay? Kaya walang magagawa to and the rest of your enemies. Okay? So, we have the vacation. So, dito is, alam mo yon kasi nagkaroon ka nga ng success na makakamit mo yung success na yan and you have all the lucks in life, no? So, success is also here again for the second time. So, meron kang karapatan na magbakasyon. Okay? You have the rights for vacation. You have the rights to unwind, no? To be happy, me time, no, Capricorn? Okay, so now this is a good idea or this is a very good card, no, na lumabas kasi no connections ka na naman dito. As you see, tumapat po siya kay sibling. Okay, so that's a good sign, no, na you have no connections na dyan. Kasi kumbaga dito is kahit na wala ka ng connections dito is hindi naman to sa totally na ikaw ay nagseselos, no? Pero, kumbaga ang sinasabi dyan is, no connections ka dyan sa kapatid mo or sa kung sino man yung mga enemies mo, talaga wala ka namang connections dyan, ano? And now, you are jealous in what way ba yan, no? Actually, hindi right term yung selos, no? Pero, andun yung term na parang parang gusto mong, yung bang, parang na-compare mo yung sarili mo sa kanya, no? Sa dito sa kapatid mo or sa ibang, sa enemies mo, no? Na sumalbahe sa'yo spiritually, na kumbaga, sila na nababalitaan mo, na nakikita nila yung mga guides nila, pero ikaw, hindi, no? Though, nakikita mo naman sila sa vision mo, right? No, siguro nakikita mo sila sa vision or nagpaparamdam sila sa iyo, especially sa dreams, no? Pero kasi ang gusto mo mangyari dito is ang gusto mo kasi mangyari dito is yung makita sana sila face to face, especially yung mga guides mo, no? Si God is may reason why is it ganon ang nangyayari sa iyo, no? Just be content, yung contentment, no? Is embrace mo na kumbaga kahit hindi mo sila nakikita, nararamdaman mo naman or hindi mo sila nakita face, wag kang magselos, no? Kasi itong mga enemies mo, ang nakikita naman nila mga devil, no, mga demonic entities. Ikaw naman kahit hindi mo nakikita mga to, pero alam mo yung presence ni God, yung presence ng mga angel guides mo, presence ng universe is ramdam na ramdam mo naman. Sila hindi nila nararamdaman yun, kaya wag kang magselos. Okay? Wag mo i-compare yung sarili mo, Capricorn, sa iba. Kasi you have the uniqueness, no? You're unique, no? Kakaiba ka, as in kakaiba ka, no? Mayroon ka mga qualities talaga na kinaiinggitan nitong mga ito, no? Na ikinagagalit na nga na gusto nilang matanggal sa iyo kasi iba ka. You're so special, no? Na binigay ni God sa iyo yung mga hindi niya ibinigay sa iba, na ikaw lang ang meron, no? Kaya wag kang magselos, darling. Collective Capricorn, no? So you also have the Scorpio energy. Kukuha lang ako ng konti And also, blessings will be soon revealed. Okay, so talaga may darating sa'yo na blessings. And he or she wants you. Okay, so may blessings soon will be revealed. And this person, kung sino man itong mga enemies mo, especially itong sibling mo, is wants to communicate with you again. Gusto niyang makipag-communicate, gusto niyang parang mag-apologize, pero that's enough. Kasi malalim ang alam ko dito is parang anlalim para magkaroon ng justice served, is
malalim and may cheating dito. Kumbaga malalim yung pinanggalingan, no, kung bakit si God mismo gumawa ng way para wag na kayo magkaroon ng connections, no. Ito, no connections, no. So better cut, no, para actually andito rin ang access denied, no. So hindi na kailangan na para bumalik ulit yung communication nyo, no, or magkaroon pa ulit kayo ng conversation nitong mga persons mo na talagang sumalbahe sa'yo, na pinahirapan ka to the fullest. Okay? Total, napatawad mo na naman to no? So, that's enough. I think that's enough. Okay, so, dito is magle-level up ka na magle-level up na magle-level up na magle-level up, Capricorn. Alam nyo, pag ganito na umpisahan ko na ganito na reading, kailangan sunod-sunod na tong zodiacs. Kasi ang dami na nagko-comment ng Aries, Gemini, ano ba yung dati po? Libra. Ano pa ba yung madalas ko nababasa? Para more on Aries yata yung naka-comment, no? Na gusto magpabasa. Okay, so I'm forever yours. So, this is from your guides, no? This is from your guides and this is from God, no? Galing po to sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na they are forever yours. And they are forever yours na talagang nandyan sila para sa'yo. And someone or your person also says, God gave me you. So I feel na this is your partner in life, no? Partner in life, and yung mga talagang ginamot mo, no? Mas lamang yung talagang ginamot mo. Bakit? Kasi parang utang nila sa iyo ngayon yung kanila mga second life na maituturing, no? Kasi napagaling mo sila from curses, from hex, no? From witch, black magic, no? So yan yung nila sa'yo na talagang parang litanya na nila ngayon to na ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Ikaw ang binigay ng Diyos sa amin. Ikaw ang taga-save namin. Parang ginawa kang instrumento ni God para mapagaling mo ko. Yan yung mga bukang bibig nila ngayon sa'yo, Capricorn. Sarap, no? Sarap ng ganyang feeling. Yung na-appreciate nila yung mga ginagawa mo and ni God. Okay? So, Capricorn, since ganyan ang mga feedback sa'yo, no, na talaga nakakataba ng puso, is please, no, huwag mo ka makakalimot. Okay? Wow, may nakikita akong maganda. Always wanted to stay beside you. So, someone, no, or your person is always wants to stay beside you. Ito yung mga talagang super protector mo na talaga nagsisave sa'yo all the time. Especially sa mga spiritual attacks, no, na nanggagamot ka. Ay nako, kung nakikita mo lang ang mga forma nila, alam mo yung mga nakaporma sa gera na nakataas ang isang sword at naka-ready yung pananggala nila, yung shield nila. Ganun sila pagka nanggagamot ka. Then, andun na from above, no, mula sa taas, mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, is binabasbasan ka ng kakayanan, ng kapangyarihan para mapagaling mo ang ginagamot mo. Na habang sila naman, na mga angel guides mo, sila Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Raphael, and yung mga nila, team nila, no, is na andyan nakapaligid. Dala-dala ang kanilang mga sandata, handang-handang puksain ng mga susugod sa'yo. Diba? Gusto nila lagi silang nasa tabi sa'yo. Gusto ka nilang alagaan. Na alam ko naman ikaw din, Capricorn, is talagang nandyan ka para laging nakapanalangin na bigyan ng kaligtasan din ng iyong mga gabay. Okay? At dahil dyan, no, kaya ang gusto nila sa'yo is this one, rags to riches. O, diba? Bongga. Bongga kaday. Bongga kaday. Ganun. So, yan yung kumbaga mga gustong mangyari sa iyo ng iyong mga angel, ng iyong mga guides, no? From God to angels, universe, elementals, no, spirit guides, no? Yan ang gusto nilang mangyari sa iyo. Maging rich ka someday. No? So, alam ko ngayon, Capricorn, na nararamdaman mo na yung mga yan, yung magiging successful mo in life. Alam ko nararamdaman mo na yan, no? Kaya, always be thankful, and alam kong tayo naman, tao lang, nakakagawa tayo ng mga
kasalanan. So, kailangan natin talagang mag-sorry sa kanila, no? Okay. Again, intuition is on point, no? So, this is ano lang, clarification lang to sa mga bumaba na deck dyan sa ating unang deck na oracle, no? Alam nyo kasi kagandahan sa oracle, no, is madalas ang nagbibigay po talaga ng message sa oracle cards are mga divine. No? So, mas maganda po talaga unahin ang oracle kaysa sa tarot. For me po, hindi ko lang po alam sa ibang mga tarot readers. Okay, so spirit guides is here. So, you have the demonic entities spying on you, which is normal as a healer. Talagang meron yan, no? Pero, you can beat them all. You can kill them all, no? And glow up is here. Very good ka dyan, no? So, yung spirit guides mo is talaga na andyan. Especially yung mga malalapit sa puso mo, no, na andyan. Nakaguide sa'yo, nakatanaw sa'yo, no? Binabantayan ka all the time, no? Kaya huwag ka malulungkot and huwag ka magsiselos kasi alam mo lahat ng good is nasa iyo. Lahat ng mga holy is nasa iyo. Kaya wala kang dapat alalahanin. Ang gawin mo is mag-focus, mag-pray na huwag ka nilang iwan, na lusawin lahat ng mga demonyo dyan sa katawan mo, kung meron man, no? O may nagtatangka mang pumasok, pero alam kong walang makakapagtangka kasi nga napapalibutan ka ng mga archangels, no? So itong mental illness na to is madalas parang nararanasan mo to ngayon, ano, kasi parang alam mo yon, parang iba yung mga nagiging moods mo ngayon, ano, pero yan andyan naman ang mga guides mo to freshen up yung mga ganyang nangyayari sa'yo. Okay? So, huwag ka mag-alala dahil still, kahit na ganyan nagkakaroon ka ng mga isipin, normal yan kasi, kumbaga, yun nga, lagi ko naman sinasabi sa inyo na tao lang po tayo, no? Hindi sinasabi ko rin po yan, hindi po araw-araw Pasko. Meaning, kumbaga, hindi po araw-araw maganda ang mood, maganda ang flow, no? Minsan po talaga may alat na sinasabi, especially this month, no? Kasi, most of the healers po nakakaramdam ng medyo hindi magandang moods, no? Simula pumasok ang ghost month nitong August. Pero alam niyo lahat yan ma-overcome nyo after nitong ghost month, or talagang kailangan nyo lang po dito always po na mag-cleanse, no? Everyday kayo insenso. Huwag nyo pong katamaran ng pag-iinsenso dahil kailangan mo yan and your family, no, as a protection din po sa bahay. Huwag niyo po katamaran ng pag-iinsenso. Kailangan niyo po yan, insenso, prayers, na taimtim, yung mga portals, kung alam niyo po yung mga portals dyan sa bahay niyo, sa lugar niyo, isarado niyo, ilock niyo, no, para wala pong lumabas o pumasok na kung ano-ano na elemento sa bahay niyo. Okay, so better close niyo po yung mga portals na yan muna ngayong ghost month. Okay? For your own safety po yan and for your family, for the whole family po. Okay. So, they know who you are. And now they feel uncomfortable kasi nga nalaman nilang, wow, parang kahit anong gawin ko dito sa healer na to, wala akong magagawa na, manahimik na lang kaya ako. Better ganun sana, no? So, yan is nagkakaroon ka ng uncomfortable. Nagkakaroon siya na uncomfortable na kasi parang andun na nga yung sinasabi na kumbaga alam na nila kung ano meron kay. Alam na nila kung parang hindi ka nila kaya labanan, ano, na to think na parang iniisip nila na sila ang na-spell work, na sila ang kinukulam. Nakakatawa sila, no? Pero knowing na you're with God, no? Pero iniisip nila sila na ngayon ang kinukulam, na dating sila na sila ang gumagawa niyan, na ngayon ibinibintang sa iyo. 'Di ba, kaloka, no? But God chose you pa rin, 'di ba? So, paano, yun nga sinasabi ko kanina na paano nila iisipin to na ikaw ang gumagawa, si God ang pumili sa iyo. Kay God galing yung kakayanan mo. 'Di ba ganun sila doon kakitid ang utak nila. Makapagsisi lang, no? Na ngayon yan ang sinichismis nila sa mga relatives nila na ikaw daw ganito, mangkukulam ka kasi may sakit ka na ganito, no? So gagawa ng usap yung mga yan.
na sasabihin na ikaw ay na sila ay under spell work, no? So God shows you, that's why pagka ikaw pinili ng Diyos, no, ikaw ay hinard ni God, so this is your time to be famous, no? Makikilala ka sa buong mundo, makikilala ka hindi lang sa lugar mo, hindi lang sa ibang probinsya, hindi lang from Asia, for worldwide to, darling. Okay, you'll be famous. No, makikilala at makilala ka. Capricorn. Ganda ng reading mo, Capricorn, na may pa-famous ka dito, ha. May pa-famous ang person, ha. Very nice reading. I love it. Okay, so next is kasi you have the pure heart, kaya ka magiging famous. Kasi dito, Capricorn, is nakikita ko dito na kumbaga napakadali mong lapitan, ano. Kumbaga wala kang hang-ups, no, lalo na pagka nanggagamot ka. Detalyado ka dito. Parang you'll make sure na talagang okay yung pasyente mo every time na bago siya tumayo doon sa kinaupuan niya na ginamot, no? So hindi lang doon natatapos ang lahat, no? Parang meron pa, no? Meron pa. You have a pure heart, kaya magiging famous ka. Kasi through that, no, sasabihin nila na, ay hindi, mabait yun, kasi ganito yung ginawa niya sa akin, tapos ganito pa nga yun, tapos ganito pa nga eh. So yung mga ganun salita, no, nakakataba ng puso. So doon ka makikilala. So kailangan mo idire-diretso yan, ano. No, pagka medyo you're not in a mood na sa panggagamot, no, i-rebuke mo lang yan, kausapin mo si God na alisin, no, na pakawalan ka or alisin, lusawin kung ano man yung mga nararamdaman mo hindi maganda sa katawan mo, or better yet, maligo ka ng rock salt. Maligo ka ng rock salt talaga. Maligo ka na may rock salt. Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Okay, so let's see kung ano pa ang pwedeng ibuga ng iyong card, Capricorn. So this is an update for the healer na Capricorn talaga, ha. Wag namnamin ng ibang zodiacs to, please. This is exclusive for Capricorns. Zodiacs ng Capricorns. Then later on is titingnan natin kung ano yung ibang reading. Pero magsuswitch tayo ng ibang ang dami naman ito. Okay, so I have the 4 cards. Okay, so demonic entities is normal lang yan, ano. So demonic entities is talagang they keep on attempting na to attack you, no, pero they failed. Access denied yan. And now is etong mga enemies mo na to is copycat. Anong ibig sabihin to in another term? Palalimin natin yung copycat na yan. Okay, for my explanation, papalalimin natin yung copycat na yan. Kung hindi ikaw ang ginagaya ng copycat na yan, is yung mga guides mo ang ginagaya na ng copycat na yan, no? Maybe ito ring enemies mo is may kakayanan na, alam niyo yung shapeshifter na tinatawag, no? Na talagang kaya na rin nilang, hindi lang as a shapeshifter, no? Pero parang alam mo yon, nakakapagpalit na rin sila ng anyo, no? Dahil sa mga, ano na siya nasa demonic forces na talaga siya, no? So pinararating sa akin itong copycat na to ng divine na pwede kong na kailangan kong sabihin sa inyo, no, na maybe one of your guides is lumabas ng bahay nyo, then nakakuha siya ng pagkakataon na gayahin yung guide mo na yon, kaya siya nakakapasok sa bahay mo ngayon. So nakakasalis ito, no? So kung ako sa inyo, better kausapin nyo maigi yung mga guides nyo na wag na amuyin, kilalanin maigi. At ilan ang mga guides nyo dyan. Ako po kasi is talaga sinasabi ko sa mga guides ko na walang lalabas. Hanggat di ako nalabas, kung may lalabas man ako, ang sasama ko lang po talaga is talagang yung protector na inassign ni God sa akin. Kung sino yung inassign ni God para sa akin na pag ako'y lumalabas, yun lang po ang kasama ko. The rest, bahay lang po talaga. Kasi po ang itong bahay ko is talagang is a safe place, is a sacred place na talagang hindi mapapasok to ng kahit na sinong demonyo. In Jesus' name. Amen. Okay? So,
Yung copycat na yun is kailangan maging careful kayo. Even your parents is ginagaya nila. No? So here, yung Capricorn dito is since lumabas yung parents, no? So, meaning is parehong sumakibilang buhay na ang parents mo dito na ginagaya nitong itong nagka-copycat ito na one of your enemies, okay? So, here is magkakaroon ka ng spiritual gift and luck again, Capricorn, no? Meron pa ulit na i-unlock si God sa iyo na isa pang spiritual gift, no? Meron pa ulit. Wow. 'Di ba? Very good 'yun. Okay, so let's see kung ano pang ibubuga, kung meron pa. Then kukuha siguro tayo ng isang tarot. No, kuha lang po tayo ng ilang messages sa tarot. Okay, wow. Since kanina meron tayong siblings, now we have these brothers and sisters. So, pero ito ang naka-upright, no? Brothers. So, careful ka dito sa brother mo kasi this is one of the enemies na kailangan mo talagang pakaingatan. Okay, sorry to say, pero ito ang binaba po ng card. So, acceptance ang kailangan po dito, no? Okay. So, last card natin yan. Kasi kukuha na tayo ng... Okay. So, this brother mo is talagang power hungry, no? No? So, this brother mo na ito is talagang andun yung may pagkasakim, no? Hindi lang sa pera, kundi pati sa kapangyarihan na meron siya ngayon. Na ini-embrace niya as a witch. Okay? So, talagang siya ay batikan na gumawa ng black magic, no? So, careful ka dyan. So, kung siya naman ay makikipag-ayos sa'yo, is please, pakiramdaman maigi, and better na umiwas ka na lang din, okay? Okay, so kukuha tayo ng card from my tarot, which is elemental wisdom. Bihira ko na kasi ito magamit. So, kailangan ko siyang gamitin. Nagtatampo na po ito eh. Nagtatampo na sa akin tong card ko na to. Okay, so wait. Bango. Okay, let's see kung ano sasabihin ng aking this is one of my favorite cards actually. This is a tarot. Okay. Wait lang po. Wala naman po tayo dito ng ilang message, no? Kuha lang po tayo. Wow. We have the Six of Cups. So, dito is pinapakita rito na talagang sinasabi dito na you have the power. Especially po sa spiritual eyes mo, no? Or your third eye na sinasabi. So, we also have the King of Coins, no? And here also is parang dito sa Six of Cups, okay? So, dito is sinasabi rin na talagang magiging parang on the top yung pagkakaroon mo ng success, no? As I see, kasi is puro gold, no? Gold and talagang nagliliwanag. So, meaning dito ang success mo is talagang sureball na bonggang-bongga. Okay? So, now we have the 3 cards, no? Which is the Six of Cups, King of Coins, and Queen of Swords. Wow. So, we have... So, ang ibig sabihin lang po nito is na ando na yung stability mo, no? Yung pagiging matatag mo, yung pagiging authority. Yung authority is here also. No, leadership is also here, no? And you also will become a mentor someday, a guru, spiritual guru, no? Kasi sa nakikita ko dito is oh, I see. Okay. So here, no, Capricorn, as a spiritual healer, no, meron ka sa spiritual world na hawak na isang sword. And meron kang isang guide na isang ibon, no? Parang isang messenger mo to.
messenger mo to sa spiritual world. So malamang ito ang madalas din nakasakasama mo sa panggagamot. Meron kang alagang ibon sa spiritual, no? And you also, okay, so there's something also about is this your hair? Let me see lang ha, ang malapitan. I see. So you also have the power sa hair. Wow. Wow, wow, wow. Okay. So yung hair mo dito is also protecting you. Collective, no? So you have the swords to beat them, no? So dito is nakikita ko yung success mo sa panggagamot through your swords and through your hair. And sa pamamagitan ng messenger mo na ibon, no, is diyan ka nagkakaroon ng mga ideas how to attack them, no, your enemies sa spiritual world, no? So, yan is nare-reach mo na yan, ano, yung pagkakaroon na super powerful mo, no? Super powerful weapons mo, no? And you also have, pagdating sa crown chakra mo is talagang andun na rin yung lakas, no? Lakas, and also with your third eye. Okay, so yan yung mga nakikita ko dito sa ating Queen of Swords, no? So that's why ganyang meron ka ng ability sa ganyan, ano, gifts and ability sa binigay sa iyo si God na hindi mo man ito nakikita sa mundo, no? Tayo ganito face to face, hindi man natin ito nakikita, pero sa spiritual world is meron ka nito. So sa ganyan is nakakita na ako ng success, no? Kumbaga sa pamamagitan niyan is talagang andun yung pagpupursige mo na lalong galingan ang paggagamot, no? And by that is doon mo na nare-receive parang sa'yo this is one of your success sa spiritual journey, no? Na parang lalo mo siyang lalo mo ginagalingan, no? Lalo kang well-determined ka, kumbaga, no? Na ayaw mo mapahiya, yung ganyan. Okay, sorry, may interruption po. Okay, so, yan. So, now is, kung ito is ibabasahin po natin overall, no? As a first 3 cards dito sa ating tarot, is sinasabi dito na, kumbaga, you'll be a successful spiritual healer. Hindi lang to maliitang maliitang kakayanan no, hindi, napaka-powerful nito, no, super powerful to, as in na maglilid sa iyo into a great no, healer someday, no, na makikilala ka not only talaga sa kundi pangkalahatan to, as in talagang world. Alam mo yung power mo dito is talaga, especially yung intuition mo dito, yung psychic abilities mo dito is talagang napakalakas, no, talagang napakalakas. As you can see, napapalibutan ka dito ng purple, no, na color, no, which is ng intuition or pagkakaroon mo ng psychic abilities na talagang dumadagundong sa spiritual, no, talagang boom na boom yung iba yung nararamdaman, iba yung lakas mo dito when it comes to parang soon to be ka rin dito na nakakapagkausap ka na rin dito na yes, definitely yes, kasi ito nakikita ko na nakakapagkausap ka na rin ng mga spirits. Yes. You can communicate na sa kanila. I love it, Capricorn. Yes. So, dito is soon to be, no? Talagang, actually ngayon pero hindi mo pa siya may mga doubts ka pa no? Pero sa pinapakita ng cards, no, kung hindi mo man pa ito na masyado nararamdaman ngayon, no, or nagkakaroon ka ng doubts na akala mo hindi spirit siya nakakausap mo pagka tinatanong mo. Minsan kasi nandun yung may kinakausap mo na Pero alam mo sa sarili mo na nakakapag-communicate ka na, yun nga lang minsan iniisip mo baka parang napupundi din, yung parang nawawala yung connection or pero hindi. Malakas ang psychic ability mo, and you can talk to them. Pwede kang maging medium, or you'll be a medium someday. Spiritual medium, ganyan, no? So good luck sa'yo.
So, tingnan natin kung meron pang gustong sabihin sa'yo si Tarot, no? Or ang divine messages. Tingnan natin kung meron pang ibubuga si card for you. Capricorn. Yes, meron pa. May bumaba pa pong isa. Dalawa. What else? Tatlo. Apat. Oh, ang ganda ng card. Very colorful. I love it. Okay. So, this is your last deck. I mean, last cards. 4 cards. We have the Chariot. We have the Two of Swords. And this King of Swords. And the Four of Cups. Okay, so yung transformation mo or yung spiritual gift unlock na marireceive mo soon, no? As in soonest to, as in soonest, no? Is talagang mapapabilis, no? So, dito is pinapakita dito na kumbaga yung mga takot mo nun, no? Na pakikipaglaban sa spiritual is mawawala na. Kasi talagang yung strength mo dito is kakaiba. Yung power mo dito is kakaiba. No? So, dito is magkakaroon ka ng buong tapang na harapin silang lahat. Okay, so you also have the tools. No? Again, sinasabi ko sa iyo dito na kahit hindi mo nakikita yung mga yan, is kayang-kaya mong banatan yung mga yan, collective. Capricorn. Kayang-kaya mo yan. No? And again, sinasabi ko na sana, you have the power also with your hair. Your hair protects you, so take care of it. No? Take care of it. Mahalin mo yung buhok mo dahil Diyos ko day, merong dyan ginintuan. Okay? So, stay on the ground, no? Sinasabi dyan. And sa King of Swords, sinasabi dyan na kumbaga, ikaw, talagang magkakaroon ng authority, no? Power, no? Strength na andyan na lahat. No? So, again, pinapakita dyan na talagang kung wala ka mang swords, meron ka pang baston o kung ano, is yan yung mga talagang pang puksa mo sa kanila. No? Pambit mo dyan sa mga kaaway mo na yan, na unseen. Okay? So, sa mga nangyayari na yan, wala kang ibang makakamit kundi talagang success. No? Dahil nasa yun na no? Almost lahat ng tools is talaga nasa yun na. No? But then parang alam mo yon, parang mas priority okay din sa iyo na talagang mag-boom kapag dating sa pananalapi But then andun yung pero dito kasi talaga hindi mo na to makokontrol dahil sa kabutihan ng mga ginagawa mo, Capricorn, is lahat is may reward na ibabato sa iyo talaga dito si God. No? So kailangan mo lang dito is magkaroon talaga ng balancing, no? Kumbaga kahit anong awat ang gawin mo, darating at darating ang mga yan, yung mga blessings sa'yo ni God. I mean, ma-overwhelmed ka dito, Capricorn, sa bibigay sa'yo ni God. Kasi, alam mo, sa spiritual, binigyan ka niya ng isang katutak na tools, isang katutak na protector, na savior, na spirit warrior, binigyan ka niya ng isang katutak na ganyan. And also naman dito naman sa physical world, dito sa atin sa lupa naman, is bibigyan ka naman niya ng abundance, prosperity, happy family, no? Siksik-liglig na pagmamahal from your community, no? Talagang dito is halos parang mamahalin at mamahalin ka ng mga tao dito ng karamihan, no? So hoping na mapagtagumpayan mo ang lahat ng missions mo dito sa lupa na ibinigay sa iyo ni God, ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo para sa ikabubuti ng lahat. Palaganap mo ang salita ng Diyos at i-share mo kung ano man yung blessings na meron sa iyo, no? So, wag natin pong abusuhin ito, no? And always be thankful to God sa lahat ng mga nare-receive natin dito, Capricorn. Okay? So, yan yung reading mo for now, no? So, hihingi na lang tayo ng updates next time para ma-monitor natin yung about you, Capricorn. So, this is exclusive for Capricorns lang po, no? Na ito yung i-expect niya for 10 weeks to 10 months. No? So, for 10 weeks is makakaramdam na siya ng mga changes, no? Pero yung huge transformation mo is marireceive mo to in 10 months or before mag 10 months is marireceive mo na yung huge transformation mo. Yung abundance mo dito is overflowing, no? Continuous talaga to, no? So, let's praise God. Glory to God. So,
congratulations tayo, Capricorn Healer. So, that's my reading for you. Hoping po na sa lahat po na makaka-resonate, please subscribe. Click the subscribe button and push the notification bell for more updates. And nasa description box ko po, pakiclick po yung description box ko for contact details po. Nandyan po yung contact details ko, mobile number and WhatsApp number na andyan po, no? So, sa mga gusto pong magpa-reading is mag-set lang po ng appointment bago po tayo magpa-reading, no? Pero kung medyo emergency naman po, try po natin makipag-usap or kakausapin ko pa po muna yung naka-line up that day para po mag-adjust ng day. Pag pumayag po, kayo po ang isasalpak ko, kayo po ang babasahan ko. Pero pag hindi po, kailangan po natin mag-set ng date. Okay? Hoping po na naintindihan niyo po yung sitwasyon ko kasi po isa lang po ako nagre-reading at the same time po naghi-healing din po ako dito po sa bahay. Okay, again nga po pala may for you reminders po ako about sa healing, no? Nag-accept lang po ako ng mga healing online pagka outside Metro Manila po, no? And other countries po, no? Pero pagka within Metro Manila lang naman po, no, is better po na mag-walk-in na lang po dito sa bahay, no? Na dito na lang po, especially po yung may mga kargang kulam. Okay, yung talagang sinasalbahe po, no? Kasi po ang hirap po no, ang hirap po ng sitwasyon, no? Marami po kasi akong na-encounter na medyo sablay po, no, sa mga online. Okay? So, para po wala po tayong maging problema, kung kayo naman po ay taga Manila lang po at ako po ay malapit lang naman sa inyo, better po na mag-visit na lang po kayo dito sa bahay. Kasi po dito po meron po dumadayo from Batangas, from Pampanga, from Bulacan, from Quezon City, Fairview, yung mga ganyan, ano. So, meron po mga nagre-visit na ganyang kalalay, Las Piñas, no. So, sana po, maging fair na lang po, no? Para naman po kasi sila nga po na gagawa po nilang dumayo, no? Especially po yung talagang malalapit lang, no? Sana po bigyan niyo po ng time yung sarili niyo, no? Mas maganda po talaga kasi is nahahawakan ko kayo. Pero kung kayo po ay talagang nalalayuan sa akin, kung meron naman po kayong ibang manggagamot dyan na healer na malapit po sa inyo, punta na lang po kayo doon, no? Para lang po sa tuloy-tuloy na paggaling. Mahirap din po talaga ang online healing, no? Especially po pagka mahina ang signal, no? Marami pong manggagamot na ayaw po ng online healing kasi nga po yung sa signal po, no? More on signal po kasi ang mahirap po talaga manggamot pag napakahina ng signal kasi po may distraction, no? May interruption, no? So pagka face to face po, ang bilis po ng gamutan, no? Wala pong hassle. So I hope naiintindihan nyo po and hoping po na maintindihan nyo rin po yung side ko and yun po, no? Maraming salamat po and God bless us all po.